So, mahilig kami sa mga malalaking kotse Oo nga kasi eh. para kasya kami. Tsaka yung mga anak ko kasi malalaki. So, here naman, mga pick-up tong dalawang to. Kanyang lalaki niya eh. So, ito yung Dodge Ram. And then, the Tundra na Toyota. So, more sports, tapos ito yung Capstone, yung high-end niya. High-end version. Wala, Ayan. isa sa pinakauna namin na Ito yung hindi namin tinatanggal. GL, and then the Volvo XC90. Dati na unang bili. 2020? No? Oo. Nakita ko sa magazine, tapos sabi ko, gusto ko ng ganito. Yan. Hinintay namin dumating yung long wheelbase. Kasi nung unang bili namin ng white na Cadillac, dumating tong Ford Bronco. Binalik to. So, this is one of the first editions of the Ford Bronco. Yan. Ito, Mercedes. Ito yung Benz GLE. Ito yung unang namin na Mercedes-Benz. Tapos, ito yung X7. Nung lumabas siya, bumili kami kaagad. X7. Ito, mahaba. Mahaba kasi Yes, siya. mahaba siya. Saka, Kasya laki. malaki. Isang artista van din siya. Oo. Gladiator, this is my son's car. Pinalagyan niya ng kung ano accessories eh. Siya, yes. Cayenne. Oo. Sabi namin, gusto namin makaano ng medyo parang sporty, pero hindi namin nagagamit. And then, so, nung lumabas siya, bumili kami ng Maserati, itong model na to. Hindi rin siya nagagamit. Is the G63. Matte finish eh. So, madaming nagkakagusto nito eh. And then yung blue na Benz, one of the first, maganda siya kasi may table sa loob. So, pag dadali namin sa farm namin to sa Batangas pag nagawa. Binili ko to kasi kaya nagustuhan ko to. May wine glasses sa loob. Ito naman, kaya siya may siya dito. Actually, champagne glass na nagkamali ako. So, yan. Champagne. Pwede siya dyan. Tapos may champagne holder dito. Tapos pwede mo siya ilagay dito kasi nag-chill. So, sabay chiller din siya. So, pag Kasi ano, champagne dyan. yan, naka-armrest lang siya pag Social, no? Pag on a normal day. Oo. Para kang nasa first class na aeroplano. So, pwede siyang ibalik. Yan, isa sa mga reasons. Pag may kakaiba, yun yung... Oh, yun naman nag-a-attract sa'yo, no? Yes. Yung unique, no? Oo. Yan. Galing. Then we have the Maybach. Mercedes-Benz Maybach. Yung SUV version ng kinuha namin. Ate color niya, ganda, oh. Yes. Kumbaga, ayun. Ano siya, two-tone. Oo. So, ito, maganda din to. And then, yung latest... Your favorite? Yes, our favorite is the Rolls. Rolls Royce. Yes, the Rolls Royce. This is the Cullinan. So, yung Cullinan, SUV siya ng Rolls Royce. Pero, ang kaya lang iupo nito sa likod, 3. And kaya ko ito Maliit lang sa loob. Malaki siya. Oo. Kasi parang... For comfort siya eh. Kasi malawak yes. yung pakikilusan mo. Upuan, no? Malaki. Yes. Oo. So, yan yung kulay ng Hermes. Tapos may skylight siya sa taas. Parang may mga stars. Yes. Oh my God. Parang limo, no? Yes. Oo. Tapos ang doors niya pa ganyan. So, pa-open. Ito, may payong oh. Payong. Ayan. Pero hindi table niya. And may TV din siya ganyan. Yan. Yan yung neto. Features netong Cullinan. Magkano naman yung ganyan? Ha! Yung sa business side, syempre your clients come here and nakita nila pagpasok pag nagpa-park sila dito. Ang dami yung ganda ng kotse kanina yan.
Sa amin lahat yan yung luxury car. So, they know that we have the capacity to execute a project. Parang ito, parang part of our resume. Kumbaga sa pag nag-a-apply ng trabaho na ikaw kaya mo, may abilidad ka na gumawa na kasi may mga ganito kang sasakyan. Hindi siya parang kasi sabi na pag bumili ka ng kotse, parang expense masyado, tapos nagde-depreciate lang naman yan. Pero especially with these cars, yung ganito, itong dalawa, ito, alam ko mas tumataas ang presyo nila as time goes by. Talagang nagmula kami sa talagang walang-wala talaga. Siya. Kami, lalo na ako. Ngayon nga, parang nananaginip pa rin ang pakiramdam namin na paano tayo nakarating sa ganitong tagumpay. Kaya inaalala namin lahat yon, kaya minsan binabalikan namin, unang luha namin minsan, dahil una na babalikan namin yung nakaraan, na yung mga tumbas naman po ng pag-aaral ko ay libreng patira sa simbahan, libreng pagkain, kapalit na at pag-aaral po sa kolehiyo, at katumbas naman ng binibigay nila sa akin ay pagiging janitor sa simbahan, pag walang lector, walang commentator, walang mother butler, pag walang usherettes, pag walang lahat ng klase ng mga volunteers sa simbahan, wala. Ako po at saka yung kapatid ko ang proxies. Ako naman po, ng mga time na yun, tuwang-tuwa po ako dahil una po, wala naman kami talagang bahay. For example, ako po, ng mga time po na yun, kaya tuwang-tuwa ako na pinatira din ako ng mga pare sa simbahan ng Pasig. So yun, kasama ko yung mga pare. Kasi kung anong kinakain ng mga pare, ganun din naman ang kinakain namin. At kung saan sila nakatira, doon din naman kami nakatira sa kumbento rin. Kasi kung hindi po kami patitirahin ng mga pare doon, nakatira po kami magkapatid sa Floodway. Informal settlers din po yung mga kapatid ko sa Floodway East Bank. So doon po kami titira talaga. Oho. At minsan, parang medyo maganda-ganda naman yung tirahan namin kasi wala nga kaming matirahang na maayos. Minsan nakikitira kami sa tiyuhin ko. Ay syempre, nahihiya naman kami sa tiyuhin ko, kaya talagang no choice, kundi makitira kami sa mga kapatid ko na informal settlers din po sa East Bank Floodway. At saka yung nanay ko, nandun din, pabigat pa po kami. Pero sa pamamagitan ng libreng pagpapatira sa amin ng mga pare sa simbahan ng Pasig, nakakapag-aral na kami, nakakalibre kami ng pagkain, libre tirahan. At minsan, nauwian ko pa yung mga kapatid ko sa Floodway East Bank. So, Ako lumaki at pinanganak sa United Kingdom. And then ang parents ko both OFW. So yung mom ko and dad ko, yung mom ko domestic helper and yung dad ko waiter. Pero nag-waitress din ang mami ko. Ang life namin, hindi naman kami mahirap. Parang middle class naman kami ang buhay namin. So, nabibili namin yung gusto namin, pero hindi yung mga branded o wala kami gano'n. Hindi naman kami pinalaki din ng parents ko na gano'n. So, simple lang. I went to a private school dito sa Pasig, si Colegio del Buen Consejo or CBC. And then, nung college, La Consolacion Mendiola, Manila ako. And then, nag-transfer ako sa Pasig Catholic College kasi medyo malayo ang Manila. So, yung Pasig Catholic College, dyan ako nagtapos ng college ko sa business management. Yan. marami ang pera, marami akong bars. So, ang tawag po dito, amethyst. Ang ibinibigay niya, success and wealth. Na ganito, parang mapapansin mo, umiiba din yung aura ng mukha mo, umiiba din yung aura ng puso mo. Parang love. Parang in love. Di ba? Meaning, ang ibig sabihin nito, wealth and success. Oho. Kasi ito yung parang general ng mga Chinese. Oho. So, ibig sabihin, pag inisip, lalong parang tawag doon yung mind over matter kung tawagin. Parang pungsoy din yun eh. Pero hindi na to bato. Hindi to bato. Ito, bakal siya. Ibig sabihin, yung parang healing, something, iba't ibang uri ng ibig sabihin. Yung arawana is symbol of money. So ngayon, pag inisip mo yung nakaka-attract na bagay na, nakaka-attract ng bagay na pera. So, ito naman, ito ay pangsalok daw ng swerte at saka pag-ibig din, love. So, ito po.
No, million. Oh my God. 7 million, guys. Oho, yung ganyan. Kasi dapat lagi mong iisipin pera, 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 pera. Magkakapera ka. Kanina, money catcher siya. Nagka-catch siya ng pera. Para yung bisita mo, makukuha mo siya. Yung client mo, makaklose mo kagad yung deal. Kita kasi nito, may pera, may tiyan, natural, sagana. Kasi naniniwala ako na may swerteng dala yung ganong klase ng bagay. Sabi niya, ikaw palang makakapagpagawa ng ganyan dito sa Pilipinas. Swerte, ang ibig sabihin, talaga swerte ang ibig sabihin nito. Ganito ka buong slab. Wala kang makukuha na buong slab ganito. Kaya ang ginawa nila, pinagdugtong-dugtong, yung mga ganyan, pinagdugtong-dugtong. Kasi wala pong namimi. Pati kami na-overwhelm sa nangyayari sa buhay namin. Kasi never in your wildest dreams, makakaisip ko na magkakaroon kami ng ganito. Oo, parang nananaginip lang kami. Tila nasa spotlight na naman ang kontrobersyal na mga diskaya matapos may ulat na ang top 2 and 3 sa 15 companies na nakasungkit ng mga flood control project ay pagmamayari umano ng kanilang pamilya. Yan ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na naawardan ng halos 7.5 billion pesos worth of flood control projects mula 2022. At ang St. Timothy Construction Corporation na naka-corner ng 7.3 billion pesos worth of contracts. Sa labas ng top 15 companies na inilahad ni PBBM, matatanda ang pagmamayari rin ng mga diskaya ang St. Gerard Construction na base sa sumbong sa Pangulo website nakatanggap din ng 2.3 billion pesos worth of contracts sa flood control. Kung susumahin ang kinita ng tatlong kumpanya, aabot sa 17.1 billion pesos ang natanggap ng mga diskaya mula sa pamahalaan. Ang mag-asawang Sara at Curly Diskaya ang may-ari ng St. Timothy Construction Corporation. Lumaban at natalo si Sara sa pagkaalkalde ng Pasig nitong nakaraang midterm elections. Post sa social media ng dating kalaban sa pwesto ng mga diskaya na si Pasig City Mayor Vico Soto, tila hindi lang tatlo ang kumpanyang hawak ng mga diskaya. Base sa calling cards na ito, at least 9 na kumpanya ang konektado sa pamilya. Bukod sa naunang tatlo, pagmamayari rin daw ng mga diskaya ang St. Matthew General Contractor and Development Corporation, Great Pacific Builders and General Contractor, YPR General Contractor and Construction Supply, Amethyst Horizon Builders, Waymaker OPC at ang Elite General Contractor and Development Corporation. Sa Facebook post ni Mayor Vico Soto, malalaman kung sino ang mga namayagpag ng mga kontraktor at mukhang iisa lamang ang may-ari. Namayagpag sila noong nakaraang administrasyon hanggang ngayon. Kahit ano paman ang gamiting pangalan ng inyong kumpanya, ang inyong trabaho ang susuriin at sa trabaho rin ninyo makikita kung may anomalya.
Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, aabot sa halos 31.6 billion pesos o mahigit 6% ang flood control projects na posibleng hawak ng pamilyang Diskaya sa buong bansa. Base yan sa datos na nasa Sumbong Pangulo website. Ang masama rito, marami sa mga proyektong hawak ng kanilang pamilya, tila wa-effect daw pagdating sa flood control. Paiimbestigahan pa ni Senator Erwin Tulfo ang Pasig River Esplanade Footbridge na pinondohan noong 2019 ng higit 284 million pesos. Pero makalipas ang 6 na taon, poste lang ang naitayo. Sa isang Facebook post ni Iloilo City Mayor Raisa Trenas naman, inilahad nito ang 2 kumpanyang nasa top 15 ni PBBM at pagmamayari ng mga Diskaya ay kabilang sa top 5 companies na humahawak sa major flood control project sa kanyang lungsod. 4 dito, umaabot sa daan-daang milyong piso ang presyo ng kontrata, pero ani Mayor Trenas, either non-functional, nagsanhi pa ng baha o di kaya practically non-existent. Sinubukan namin kunin ang panig ng mga Diskaya pero hindi pa sila sumagot sa aming mga mensahe. Ayon kay PBBM, patuloy ang magiging investigasyon sa daan-daang bilyong pisong flood control projects ng kanyang administrasyon, lalo na't marami umano rito nagiging instrumento para sa korupsyon ng ilang mga nasa kapangyarihan. Batay sa inisyal na impormasyon mula sa report ng DPWH, lumalabas na mayroong 9,855 flood control projects mula July 2022 hanggang May 2025 na nagkakahalaga ng 545.64 billion pesos. Sa nasabing bilang, 6,021 dito ay may project cost na mahigit 350 billion pesos na walang specific na sinasabi kung anong klase ng flood control structures ang ipinatayo, inayos o nirehabilitate. Paghihikayat ng palasyo sa mga LGU at mga mamamayan, i-report sa kanilang website ang mga anomalya sa flood control projects sa kanilang mga lokalidad. Remains incomplete over 2 years since its expected completion date. Marcos visited the river protection structure along Barangay Bulusan in Kalumpit, Bulacan, following complaints that the 96 billion peso project remains unfinished and the foundation seems to be substandard. The president called out the contractor, demanding answers. St. Timothy Construction ranked 3rd in the list of contractors that got the most number of flood control projects from the Department of Public Works and Highways in the last 3 years. Other officials, including the mayor of Iloilo City, have also flagged the company's projects as either incomplete or poorly built. Pacifico Diskaya, one of the owners of St. Timothy, but he has yet to issue a statement. Sinong kumpanya ito? St. Timothy. St. Timothy ito. St. Timothy ang kontratista dito. Kaya titingnan natin, kailangan pasagutin natin kung bakit ganitong ginawa nila. Mas mabuti pa, dapat pumunta sila rito, pakita nila gano'ng kahirap ang buhay na binigay nila sa mga kababayan natin. I'm getting very angry. This is what's happening here. Hindi naman, paano naman, wala talaga, 220 meters, 55 billion, completed ang record ng Public Works. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. So, yes. If all of these projects were properly executed and implemented, ang laki nang nawala na problema sana sa atin at sa mga taong bayan. At saka mas magiging maayos hanggang irrigation, hanggang water supply, fresh water supply for household. Pero ito yung ginagawa nila talagang nakakapinsala pa sa mga local residents. So yes, I'm not disappointed, I'm angry.